Nakaalerto ngayon ang mga otoridad sa Palawan. Kasunod ito ng ulat na patungo roon ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Dahil sa banta ng terorismo, apektado na raw ang turismo sa bansa. Isang malaking grupo umano ng mga executives sa Japan ang nagkansela na ng kanilang tour sa Pilipinas. Pero ang Malacanang sinigurong ligtas bumiyahe sa bansa. Ma-report si Salima Refran. Lunti ang paligid, white sand beaches, crystal clear waters, at mga nakamamanghang rock formation. Ilan lang yan sa mga binabalik-balikan sa probinsya ng Palawan. At dahil sa malaparaisong ganda nito, hindi nakapagtatakang maraming turista ang bumibisita rito taon-taon. Pero ang seguridad sa probinsya tila nalalagay sa alanganin kasunod ng impormasyong papunta sa Coron ang bandidong grupong Abu Sayyaf. We have received reports of the presence of Abu Sayyaf in Coron. We are now validating the reports. We are also coordinating with other intel units sa Mindanao to validate kung meron talagang umalis na mga Abu Sayyaf. Bagamat kinukumpirma pa ng militar ang ulat, hindi sila nagpapakampante at agad na ipinatupad ang heightened alert sa buong probinsya. Kasi we activated yung Westcom Joint Task Unit Coron, composed of the Air Force, the Marines, the Navy, the Coast Guard, and the Philippine National Police in cooperation with the local government unit of Coron. Pinalakas na rin ang puwersa ng militar na nagpapatrolya sa mga matataong lugar sa Palawan. We are also conducting target hardening sa mga places of convergence, especially doon sa mga known tourist destination para ma-prevent natin or ma-deter natin yung Abu Sayyaf intrusion. Kasi ayaw na natin maulit yung nangyari sa Dos Palmas. Pakiusap naman ng militar sa publiko maging alerto at mapagmatsyag sa paligid. Bago pa man ang banta ng terorismo sa Palawan, naglabas na ng travel advisories ang Amerika, Canada, United Kingdom, South Korea at New Zealand. Nakapaloob dito ang babala nila sa kanilang mga mamamayan na huwag bumiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Bohol at Cebu dahil sa banta ng terorismo at krimen. Kasunod ng travel advisories, pumutok ang bakbakan ng militar at ASG sa Inabanga sa Bohol. Ang mga insidenteng katulad nito kabilang daw sa mga dahilan kung bakit natatakot ang ilang turista na bumisita sa bansa. Sa sulat na pinadala ni Raja Tours Chair Alejandra Clemente kay Tourism Secretary Juan Dateo, sinabi niyang may agam-agam ang pribadong sektor sa sunod-sunod na inilabas sa travel advisories ng iba't ibang bansa. Sa katunayan, isang malaking grupo raw ng mga Japanese executive ang nagkansela ng kanilang tour sa Cebu. Dahil dito, 30 milyong piso na kita sana ng hospitality sector ang nawala. Nakakasama talaga sa image ng Pilipinas dahil bakit kami pupunta sa lugar na yan? Nakakatakot. If this will not be addressed soon, so many cancellations will follow. Masasolusyonan daw sana ito kung naging maagap ang Department of Tourism sa pagsagot sa mga inilabas sa travel advisory. The private sector and the government should work hand in hand how we could really address and avert the further deterioration of the situation. How we could really embark on a very aggressive PR campaign so that this crisis will not continue. Para masolusyonan ang problemang ito, nagpulong kanina ang mga kinatawan ng tourism industry at DOT. Bukod dito, nakipag-usap din daw si Secretary Teo sa Secretary General ng United Nations World Tourism Organization at Ambassador ng ilang bansa. Lahat naman ng country has their share of terrorism. Diba, hindi lang naman ang Pilipinas diba, look at Bali, look at Indonesia, look at the other places. Ganun lang din, everybody is their share of terrorism. So every time there are travel advisories, sabi ko nga, bababa talaga yung tourist arrival for a while. But after that, it goes up Ang Malacanang sinigurong ligtas ang mga turista sa Pilipinas. On the whole, the tourist interest in the Philippines continues to surge. So it'll all even up. And we can confidently say, you talking to the other markets, that the Philippines is safe? Yes. Salima Refran, GMA News.